mga ate at kuya, sa nangyari na yan na paglaklak ni Smugs ng alak ni Cheese, may iba akong naisip. Okay? So, ganyan naman daw talaga yan si Smugs, according to Miss Maharlika, na panahon pa lang ng kampanyahan, dinala daw si Miss Maharlika sa GA Tower, nalilimutan ni Miss Maharlika yung GA, yung mataas na parang twin building dyan sa paglagpas mo ng Ilog Pasig, dyan sa may Mandaluyong, malapit yan sa headquarters ni Nakuting, mga tet kuya, tapat yan mismo ng Boni Tulay, yung Boni Station rather ng MRT, yung GA Tower, as in G for George, A for Alpha. So, GA, initials po yata yan. Kaibigan yata ni na Smugs yan ng mga Marcoses kasi nung birthday ni Madam Imelda, may malaking billboard kasi dyan sa dalawang building na yan, ang taas-taas, na nandun yung picture ni Madam Imelda noon nung siya may birthday, binabati nga ng, I think, ganyan, may ano dyan may billboard na pwede mong bayaran kung gusto mo ipalabas na ads, no? So, sa isang party daw sa GA Tower, si Smugs daw ay, kitang-kita ni Miss Maharlika na laklakera, may hawak na vape, may hawak pang yosi. So, hindi na kontento sa usok ng yosi, may vape pa. Pasosyal talaga si Smugs. Very New York. Very, feeling niya siya in, right? Very trending. O ngayon, trending ang video mo. Very trendy. So ngayon, trending ang video mo, Smugs, at ang dami na nasasalahulaan sa iyong ginawa. Dito nga po sa kanyang video, no, na inagaw niyo yung alak from Cheese, ay alam niyo may iba akong naisip dito mga ate at kuya. Balikan ko lang yung sinabi ni Pastor Kiboloy na di umano itong ang kamangyang daw ay merong mga voodoo rituals and witchcraft every Tuesdays and Fridays. Anong araw kahapon? Wednesday naman, di ba? Wednesday kahapon, June 12. But, kung ganyan po na ang kamangyang habang si Nakuting at Ahas ang nakatira dyan ay naniniwala sa mga kaalamang itim. Yan yung mga voodoo and rituals. Baka yung pagtungga ni Ma'am Shi ng alak ni Smugs ay, ni Keso rather, ay may ibang gustong ipahiwatig or gawin. Alam niyo mga ate at kuya, yung nanay ko, kasi ang tatay ko yung Bisaya, si mama ang Tagala, okay? Or Tagalog. Ang sabi ni mama, feeling niya, ginayuma siya ng tatay ko. Kung bakit naging sunod-sunuran siya kay Papa. Hindi naman daw niya love si Papa kung bakit siya ay sumama pa Bisaya, di ba? At nagpaanak kay Papa. Kami nga yun. So, naniniwala si Mama na ginayuma siya ni Papa. At paano yun ginawa? Tinatanong ko si Mama, feeling daw niya nilawayan ni Papa yung kanyang iniinom. And pasintabi sa kumakain, may tropa akong akla mga ate at kuya na hindi kasi siya kagandahang akla. Ang technique niya para siya may mga mahumaling na lalaki sa kanya at marami talagang nakuhumaling sa kanyang lalaki. Ito pong friend kong akla ay nasa isang taga-isla ito Nasa isang liblib na isla nakatira at doon sa kanilang isla ang mga tao ay mapaniwalain sa ganyan, sa mga witchcraft, no, sa mga kulam, sa mga barang, sa mga gayu-gayuma at kung ano pang mga supernaturals, okay? Si Smugs, dugong Bisaya si Smugs Pinsan nga niyan si Marimar, di ba? Si Marimar Rojas. Si Marimar, taga Rojas. Si Smugs yata, taga Iloilo. Maalin man, baka Rojas. Diyan sa Panay Island. Kabisayaan, Western Visayas, yung lahi ni na Smugs. Okay? So, yung friend kong akla na taga-isla, para may mahumaling na lalaki sa kanya, alam niyo ang ginagawa? Binibilhan niya ng sopis drink ang mga bisita niyang lalaki. Or kapag may mga, kahit sa salon, kasi sa salon ako dati nagtatrabaho. So kapag may mga nagpapagupit na lalaki, may pa-sopis drink si akla. At alam niyo kung paano siniserve yung sopis drink? Soda. Okay? Mountain Dew, Coke, ganun, 7-Up, no? Paano siniserve? Through plastic and straw. Yung sinusupot, ganyan kasi sa mga tindahan, di ba? Ang ginagawa ni akla, bibili siya ng sopis drink, iinuman niya ng konti, pero ibinabalik niya yung kanyang laway. May straw higop, buga pabalik. At ibibigay sa mga boys. Ang daing mga boys na humaling sa aklang friend ko na ang pangit naman. Ang payat pa mukhang Jodik.
At take note, yung mga lalaki ng friend kong akla, hindi namin yun nasusulot. Hindi namin naaagaw. Siya ang pinupuntahan. Siya ang gusto. Mas mapera naman kami sa kanya kung pera din lang ang usapan. Mas malakas kaming kumita kasi si akla pangit gumawa, pangit maggupit, pangit magriban, pangit mag-makeup. Ginagawang pamburol ang makeup, no? Mukhang bangkay ang hihiga na lang, barong na lang ang kulang. Ganun mag-makeup si akla. So mas malakas kaming kumita sa kanya kung pera ang usapan, dapat sa amin ang takbo ng mga boys. Kung ganda, mas bata kami kay akla. Si akla 50s, 60s na yata ngayon. Bakit siya ang binabalik-balikan ng mga boys? Sabi ni Ate Victoria, inaaswang si Keso. Mag-ingat ka, Keso. At tama yung ginawa mo na shake mo. Tiningnan mo baka may mga floating particles after ibalik yung flute mo, yung wine glass mo. Tiningnan ni Keso, tatawa-tawa. Keso, mag-ingat ka. Puso, ingatan mo ang jowa mo. Baka si Ma'am Shikels insecure sa'yo. Lagi pa kayo magkatabi kapag pictorials dyan sa Kamangyang. Kapag bisita nyo, katabi mo. Ay, Diyosa ka, heart. Hoy puso, ingatan mo ang jowa mong Senate President. Diyosa ka. Ang daming, alam niyo sabi ni Senator Miriam Defensor Santiago, si Heart Evangelista daw. Di ba friend na friend ni Senator Miriam si Heart. At one point, si Heart yata ang gumanap na batang Miriam. May parang ganun may parang TV show in GMA na si Heart yung gumanap na parang magpakailanman or something. Na si Heart Evangelista yung gumanap na batang Miriam. So, naging malapit si Senadora Miriam kay Heart. Nakita lang niya ni Senadora Miriam na kumakain sa alfresco dining or sa isang mall si Heart. At nilapitan ni Senadora Miriam si Heart. Excuse me, are you Heart Evangelista? Sabi ni Senadora Miriam. And then from then on, naging magkaibigan na yung dalawa. Kinaibigan ni Senator Miriam Defensor Santiago si Heart kasi si Heart Evangelista ay crush ng mga anak ni Senator Miriam. Ang anak ni late Senator Miriam ay dalawang lalaki. Yung isa nawala na, yung isa married na. Pero nung mga kabataan ng mga yun, crush na crush nila si Heart Evangelista kasi ang beauty daw ni Heart ay magandang Filipina ang datingan. Ako, hindi ako nagagandahan kay Heart. May mga role siya noon sa tabing ilog or whatever, kung saan ko siya napapanood, na parang ang arte-arte niya. Para siyang teenager na di ba, nakikay. Something like that. Maarting teenager ang mga role noon ni Heart, something. Hindi ko gusto si Heart. Na-appreciate ko lang si Heart nitong nagulat na lang ako na siya ay umaattend na ng mga Paris, France fashion show, nagrumarampa sa bato-bato ng Paris, right? Na napaka-elegant ni Heart. Si Heart po ay anak ng isang socialite, right? Mayaman ang kanilang angkan. Sila yung may-ari ng Barrio Fiesta. Yung restaurant dati na, I don't know kung okay pa ngayon. May branch yata yan sa US ang mga yan So, malakas dati yung Barrio Fiesta. Not sure if okay pa ngayon ang Barrio Fiesta, yung kilalang restaurant na masarap ang kanilang alamang. Tama ba? Bumibili ako lagi ng alamang ng Barrio Fiesta noon. Kasi special, hindi mabanto at matagal pa bago masira. Anyway, maalat. Anyway, na-appreciate ko si Heart nung nakita ko ang ganda niya magbihis. Hindi siya mukhang Pilipina. Parang gumanda si Heart. Lumiit ang bewang kasi dati parang box, parang straight ang katawan ni Heart malapad ang bewang niyan Ngayon, lumiit, nagpapa-IV clinic yata yan. Nga pala si Smugs nagpapa-IV clinic din yata. Nakita ko yung picture ni Smugs na minute niya yung may-ari ng IV clinic. Parang Belo yan ngayon, no? Sikat yan si IV. Doc IV, right? Si Heart sexiness, tapos ang ganda-ganda ng mga suot. Sabi ko, first time ko makita ng Pilipina na gananan ang outfit, di ba? Mga winter clothes, ganyan, mga mamahalin, Chanel, Louis Vuitton, Schiaparelli, whatever. Kung ano-ano pa mga bonggang Balmain, no? Mga bag Hermes, kung ano pa. So si Heart napaka-elegant, no? Siyempre ang nakikita naman natin lagi sa Facebook, mga kababayan natin na ang bihis ay t-shirt, bestida, yung pang tropical country, kababayan natin. Tapos biglang makikita mo may isang apakagandang Filipina na ang suot ay mga pang abroad. Yung pala si Heart rampa ng rampa sa Paris. 'Di ba? So na-appreciate ko si Heart, ang ganda, proud na proud. Pero Heart, yung ganda mong yan ay kapag may mga kulubot at malaki ang tiyan at malaki ang mata, tapos yung kanilang jowa ay allegedly ay may ting-ting-ting-ting, may insecure talaga sa beauty mo. Ngayon Heart, ikaw, ganda lang ang meron. Maybe mayaman ka, pero di hamak na mas mayaman sa'yo si Butot. Maybe yung ganda at alindog ni Butod ay nai-insecure sa ganda at alindog mo.
Kahit sabihin na mas bata ka kaysa kay Butod Heart, ang labanan ngayon, sabi nga ng friend kong akla, pira-pira na lang ang labanan ngayon, pira-pira. Mas mapira sa'yo si Butod Heart. Kung hindi niya kayang akitin dahil hindi na siya bata, kulobotels na siya, daanin niya sa pira-pira. Kaso mo si Keso, mapira din. Mapira naman ang kanyo, heart din. Kung hindi kaya sa pira-pira at sa ganda, dadaanin sa laway. Ramdam ko mga ate at kuya na nung binalik niya yung flute ni Keso, baka nilawayan niya yun. Sabi nga sa show na Friends ng US, yung comedy sitcom, we're practically kissing. Napin ko nga yung ate at kuya. Maipresent ko sa inyo. Right? Kung ang isang tao ay uminom sa ininuman mong baso para kayo naghalikan kasi lumapat ang labi niya doon, may laway-laway and whatnot doon. So parang nga kayo naghalikan. Sandali lang ha. Pakita ko lang sa inyo yung post. Or my God. Kaya tinatanong dito, kaya, ay Diyos ko po. I can't. I just can't. I can't. Sa show po dun sa US, ayun nga si Phoebe. Sabi ni Phoebe nung kapag diba, pag-sip ng champagne or pag nung ininuman mo yung ininuman ng isang tao at lumapat yung labi mo sa pinaglapatan ng labi niya, you're practically kissing, right? O, yun nga lang, meron kayong medium of some kind. Sabi ni Phoebe sa show na Friends. Worse, kung nilawayan ni Smugs pabalik or ibinalik niya yung sinip niyang wine. Baka mamaya, Keso, kung hindi ka kayang pasundin dahil medyo may konti rin namang tigas ang ulo mo dahil ayaw mo sa cha-cha. Tama ba mga kuya? Ayaw ni Keso sa cha-cha? Ayaw niya sa PI eh. Kontra si Keso doon. Diba? Sabi nga ng iba sa inyo, good luck, hindi maipupush yung pangarap na ma-extend ang term or pangarap na baguhin ang konstitusyon dahil si Keso ayaw sa charter change. Ngayon, kung hindi kayang sindakin si Keso dahil mukhang mas strong ang personalidad niya kaysa kay Mig Zubiri, baka kaya kang daanin sa lumay. Alam niyo yung lumay, mga ate at kuya? Baka pwede kang daanin sa gayuma. Gayuma. Nilin lang. Ko na matindi, sabi ni Glock 9. Glock 9 ba yun? Hindi. Sino ba yun? Kumanta ng gayuma. Gwapo yun na bata pala. Baka daanin ka sa gayuma, Keso, mag-ingat ka. Kaya nga nagtatanong po ang isang netizen, isang DDS, mga ate at kuya, andali bagal. Nagtatanong ang isang DDS dito. Eto. Ayan nga. Sabi ni Miss Crisette Loretta Chiu, mas gusto ko talaga malaman kung uminom pa siya sa baso niya ulit or humingi na lang siya sa waiter ng bagong baso. Sabi ni Sas, tiningnan na lang niya. After na inuman ni Smugs ang baso mo, Keso, anong ginawa mo? Uminom ka pa ba doon or humingi ka ng panibago? Baka tinitest na nga yung loyalty mo eh. At saka, Keso, wag na wag mong ininom mo ba, Keso? Bilang pagpapakita ng loyalty, ininom mo ba yung natitirang alak? Baka mamaya nilawayan yun, Keso. Alam yung mga ate at kuya, mga Bisaya na naniniwala sa mga gayu-gayuma na ganyan. Yung mga lalawayan yung pagkain, lalawayan yung inumin, mahuhumaling ka. Actually, may nag-advise niyan sa akin. Na kung may gusto kong paibigin, Maui, lawayan mo ang iniinom. Ay, hindi na, oy, sa laula. Ay, paano kung sa akin gawin? Right? I mean, halimbawa, may isang lalaking praning, pangit,
na gusto akong paibigin, nilawayan yung inumin ko at ininom ko. Okay, nagayuma ako pero hindi yun ang worst mga ate at kuya. Hindi yun ang worst na mangyayari. What if yung lumaway sa aking ininom ay may AIDA? Di ba may mga allegations na mahilig mag-orgy ang mga bangagals na nagpupulburon? Nag-exchange partner? Kaya nga may screenshot na may nakabukakang palaka na makapal ang bubonic plague. Yung kanyang Bermuda grass na pagkaitim-itim, ang kapal. Laki ng tiyan, nakabukakang ganun ng paa na pagkapayat-payat mukhang palaka. Yung mga exchange partner, di umano, di ba may mga AIDA makaraig na yan? Ang exchange of bodily fluids ang pwedeng mag-transmit ng AIDA. That right? Ng virus na yan. Bodily fluids, ano-ano yung mga yan? Dugo, semen, right? Or katas, maybe saliva, or GERD. Keso, huwag ka lang mag-ingat na ikay magagayuma, mag-ingat ka rin. Baka may AIDA. Would you agree with me mga ate at kuya? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po.